Hello, magandang hapon po. At ito naman tayo ngayon, magpatuloy po tayo sa isang topic na napakahalaga po sa kabuhayan ng buong Pilipinas at lahat ng mga Pilipino. At ang ating pag-usapan po ay walang iba kundi ang national budget ng Pilipinas na siya maghuhugis ng kinabukasan natin sa after 2025. Kung ano ba mangyayari sa Pilipino, sa mga Pilipinas. Mahalaga po yung pera na gagamitin ng bayan natin para ipagpatuloy ang pagtakbo ng pamahalaan ng Pilipinas. Nawa ay pinagdadarasal ko na kahit masama man itong budget na nakikita ko na lalagdaan, ay sana ay mauwi rin ito sa kagandahan. At bago ang lahat, nais ko po sanang batiin kayo ng Merry Christmas at saka Happy New Year pa rin, no? Kasi malapit na yung Happy New Year natin sa December 31 sa Eve. Magla-live din ako siguro, sasalubugin ko yung New Year, magla-live ako. Kasunod niyan ay nais kong bibigyan ng pansin na natutuwa po ako. Una akong natutuwa kay Mr. Elmer Francisco na siyang presidente o tagapamuno o siyang nagmana sa maalamat na Francisco Motors na gumagawa ng mga legendary na mga jeep natin. At siya, kanyang henerasyon, binigay sa kanya ng kanyang lolo o yung Francisco Motors, pinagmana sa kanya. At ngayon, nakagawa siya ng mga innovation. Upbeast siya sa mga teknolohiya ng electric motors. Isa sa kinatutuwa ko sa kanya, yung nakita ko na nagsasagawa siya ng trike na electric motors. Alam mo, yung ganda nakita ko, no? Yung trike na electric motors siya po, halos kapareha, pero mas sabihin ko lang, mas maganda siya ng dihamak sa totoo lang. Kumpara po sa mga trike na gawa rin ng mga taga-Aklan o Aklanon doon sa Boracay. Kasi nung huli ko po napunta sa Boracay, kasama ko doon ang aking staff na si Rosalie Valmoria Malana, kasama ko rin ang aking misis na si Au, ay sumasakay po kami doon sa loob ng Boracay. Alam mo, halos wala na po yung mga sasakyan doon na mga tricycle na. No? Wala na tricycle ako nakita na di motor. Lahat po ay di electric motors na lahat. At napaka-efficient. So, akalain mo yung dati ko, no, tinanong ko yung mga driver doon, kung mga ordinaryo mga motor daw gagamitin nila, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, ay ako pang ibang mga motor, Rakal o hirap daw makaakit sa mga akyatin doon sa loob ng Boracay. Pero yung 5 years na daw ang programa ng Boracay, municipality ng Katiklan, Malay, municipality of Malay, na nagiging batas na sa kanilang sasakyan sa tricycle doon sa loob ng Boracay ay kailangan yung gagamitin nila yung trike na electric motor. So, with this, kinikwento ko lang yan. Siguro napapanahon na kung sino man nakikinig sa akin ngayon na mga may kakayahan, na may mga kahit kunting pera, mag-capital na kayo, i-withdraw nyo na po ang pera nyo sa bangko. Total, tinanggal na po ng gobyerno, kinuha, ninakaw nila ni BBM. O, sabihin natin ninakaw o kinuha nila ni BBM at ni Ralph Recto ang 117 million pesos, 117 billion pesos na pundo ng Philippine Deposit Insurance Corporation. Iyan po ang reserve fund po ng PDIC. Kung ang PhilHealth may reserve fund, yung PDIC may reserve fund din po. Yung reserve fund nila, 117 billion, ay inilaan sana yun para sasagot sa mga bangko na magsasara at babayaran ang mga depositor. Para yung mga depositor sa ngayon ay hindi sila mawawala ng takot o pangamba, hindi sila magkaroon ng pangamba o takot na magdideposito sa mag-impok sa bangko. Ngayon, kung nakikita natin kung ang garantiya sakasakaling matumba ang isang rural bank, wala na magdideposito sa rural bank.
Kasi pinakamahina na bangko sa totoo lang Rural Bank. Aminin natin katotohanan. So sino pa ngayon magdideposito sa Rural Bank kung tinanggal ang insurance? Na ang insurance kasi, pakay kasi nung reserve fund na yan, ay sasagutin niya. Halimbawa, matumbay bangko, may deposito ka dyan na 1 million o kalahating milyon, sasagutin po ng Philippine Deposit Insurance Corporation ang kalahating milyon ibalik sa iyo. Wala nang maraming tanungan kung matutumbang bangko kung saan ka nagdeposito. Pero sa ngayon, paano pa po magkaroon ng tiwala ang mga mamamayan magdeposito sa bangko kahit na mga commercial banks na malalaki kung tinanggal ng gobyerno ang pera na pundo sana pambayad sa mga depositor na maapektuhan kung magsasara ang kanilang mga bangko. Wala na. So kagaya rin po yan sa ginawa nila sa PhilHealth. Tinanggalan nila ng 89.9 million muna mula sa reserve fund ang PhilHealth na bakit inaprobahan ito ng president ng PhilHealth na si Emmanuel Ledesma na pinsan ni Lisa Ledesma Araneta Marcos? At bakit naman ginawa ito ni Ralph Recto nung siya ay naging finance secretary? Na alam naman ninyo ng pera na yan ay hindi nyo dapat kinuha mula sa PhilHealth kasi yung 89.9 million po ay kasama doon sa tinatawag na reserve fund na sa ngayon ay 600 million daw kuno. Pero ayon naman sa taga PhilHealth, ang reserve fund nila, matapos na kinuha yung 89.9 million ay nasa 403 billion pesos lamang. Ngayon, ang argumento naman nila ni Bongbong Marcos, saka ni Ralph Recto, at saka ni Chis Escudero, at saka ni Grace po, ay may reserve fund naman daw na 600. Mismo nga kung magkano ba talaga reserve fund, fake news pa eh. Hindi man lang kayo nagre-research kung ano ba talaga totoo. Sinabi ni Grace po ng reserve fund ay 600. Hindi po. Bakit sinabi ni Bongbong 500 billion lamang? At kung sinabi naman ng official ng PhilHealth na 403 billion lamang po ang reserve fund. Ngayon, kung reserve fund ba, sapat ba na dahilan yan para hindi nyo bigyan ng pondo ang PhilHealth at kukunin yung 89.9 billion? Hindi po. Sapagkat po, ano po yung reserve fund? Ang reserve fund po yun, kagaya rin sa PDIC, sa Philippine Deposit Insurance Corporation, na bawat depositor ay may nakalaan na nakareserba na na pondo sakaling matumba ang bangko ay ibibigay sa depositor. Ganon din ang reserve fund ng PhilHealth. Kung mga 10 million ang members ng PhilHealth, kada masakit, naka-ready, nakahanda, nakareserba, nakaitawag reserve fund, nakareserba ng pambayad sa ospital pag ma-ospital ang bawat isa. Kahit ibig sabihin nun, ang reserve fund na po yun ay nakasalalay lamang yan sa sitwasyon na kung halimbawa, magkaroon ng pandemic, maraming mamamatay o maraming ma-ospital. Kung nagkaroon ng kagaya ng pandemic na nakaraan, ang dami sinagot lahat ng PhilHealth yun. Bakit nasagot ng PhilHealth? Sapagkat po may reserba na sila na pondo bawat isang tao na member. Sa akin, member ako ng PhilHealth, may nakareserba na po sa akin na 40,000 pesos. Na pag ma-hospital, kahit sabay-sabay pang 1 milyon na ma-hospital o 10 milyon na members ma-hospital, kahit sabay-sabay pa yan, nakalaan na bababayaran ng PhilHealth na 40,000 kada isa. Ganun po yung pundo. Kaya kung kinuha ninyo ng 89.9 million, ibig sabihin maraming mga ibang membro, halimbawa pag sabay-sabay magkasakit lahat, maraming hindi mababayaran dahil kinunahan niya ng pundo. At pagkatapos sa aktuaryo o sa computation ng batas, nag-uutos ang batas sa PhilHealth na mga kumpanya mismo ng PhilHealth na gobyerno na kailangan ang inyong ireserba na pundo para sa mga pasyente na magiging pasyente sa kasakali ay dapat equivalent katumbas ng 2 taon. 2 taon na pag-ospital. So ngayon, ang kinocompute nila, yung 1 taon ay abot ng mga mahigit 400. So, times 2 mo yan, dapat nasa 800. Dapat 1 trillion ang pundo ng PhilHealth. Ngayon, kung lalaki po ang pundo ng reserve fund ng PhilHealth, ang epekto po niyan ay ganito. Halimbawa, magkaroon ng 2 trillion pesos na pundo ang PhilHealth reserve fund. Darating na tayo sa panahon na lahat ng mga ospital ay libre na.
wala nang gagastusin ang lahat, ang sinuman mo ospital kasi mataas na ang reserba na pundo. Yan pong ibig sabihin ng reserba. Hindi po yan excess, hindi po yan surplus, hindi po sobra na pundo yan, Mr. BBM. I thought you are an intelligent person. I thought you are a bright person. I thought that you have so many advisors who are intelligent, including the Chief Justice, former Chief Justice, Lucas Bersamin, who is always beside you and being your executive secretary. Why? Why did you not know what should be the correct affairs and correct computation and correct recognition of the funds of the PhilHealth kung alam mo yan? So ang ginawa nyo lang is yun, mahirap ang apo ko. Ang ginagawa nyo lang ay sandali lang ang apo ko nag-istorbo. So ang ginagawa nyo lang, niluloko nyo Pilipino sa pagpaliwanag ng ano na mali-mali kasi kinakapitalize ninyo baka Pilipino walang alam kung anong ibig sabihin ng reserve fund. Walang alam kung anong insurance. Yan ang kwento sa inyo. Kaya pilit ninyo kinukuha yung pundo. Hindi natin alam. Nung kinuha nila ang pundo ng 89.9 billion mula sa PhilHealth, wala tayong kamalay-malay. Kinuha din pala ni Ralph Ricto ang 117 billion mula sa PDIC. Ladies and gentlemen, that is a grave violation. That is an act of malversation. Bakit po? Ang pundo po ng PhilHealth na nakalaan na dyan ay nakapundo na yan para dahil sa utos ng batas. Hindi mo na yan pwede kukunin. At kung kukunin mo, that amounts to juggling of funds, paglipat-lipat ng pundo na bawal sa ating konstitusyon. And yet ginawa nyo, that is a ground for impeachment. Kung meron lang ako sapat na dami ng congressman, impeach ka na, Mr. President. Another ground for impeachment. Bakit nyo tinanggal ang 117 billion pesos mula sa Philippine Deposit Insurance Company? Ngayon, kung matumba ang Rural Bank, na nagdeposito ako 500 million, masasagot pa ba ngayon? Dahil kinuha nyo ng pundo ang reserve funds? Masasagot nyo sakasakali, sa sunod na taon, matatagalan na naman antay yung depositor. Habang nag-antay siya, wala siyang pundo, utang naman siya, pangako ngayon ang pangako ninyo na babayaran. In the meantime, naggumagastos na naman ang tao kasi nangutang siya, magbabayad din siya ng interest. Sasagutin niyo ba yung gobyerno ng interest? Ay, naku, anong klaseng gobyerno ito? Yung panguha ng pera na hindi naman ginawa ni Duterte sa panahon niya. Hindi naman ginagawa ni Noynoy sa panahon niya. Hindi naman ito ginawa ni Gloria Macapagal sa panahon niya na 10 taon siya naging presidente. Hindi rin ginawa ito ni Fidel Ramos. Hindi rin ginawa ni Erap. Hindi rin ginawa ni Cory. At lalo na kay si Marcos Sr., hindi niya ginawa yan. At bakit kayo sa panahon na yung ginagawa ninyo? Isa lang po ang ibig sabihin yan. Na may tinatawag na budget deficit sila para tugunan. Ibig sabihin, hindi po sapat ang dami ng pera na nakolekta sa buwis, sa taripa mula sa mga customs at sa mga fees na halimbawa mangungulikta ang mga korte ng filing fees, hindi sapat ang dami ng pera na nakolekta. Ibig sabihin, kaya kinuha pa nila yun. Iyan lamang po yung pagkuha nyo ng pundo mula sa PhilHealth, mula sa PDIC ay malaking ebidensya, napakalaking ebidensya, napakasolid na ebidensya na hindi maganda ang pagpatakbo ng ekonomiya ng ating administrasyon sa ngayong kasalukuyan. Kasi kung maganda ang pagpatakbo nyo, hindi nyo na pag-interesan kukunin yung pera. O sa ngayon, ang ginagawa ninyo, dahil kulang pa rin kahit na nakuha nyo ng pera doon, sa budget na naman, hindi ninyo nilagay ang dapat na pundo na iniutos ng batas na ibigay sa PhilHealth. Hindi nyo binigay. Ibig sabihin, nilabag nyo rin ang batas na Republic Act 11223 na siyang nag-uutos na ang 40% na makukuha ng national government mula sa mga sin taxes
sa mga buwis sa alak, buwis sa mga beer, buwis sa mga matatamis, buwis sa mga wines. 40% of that must be given as ordered by the law to PhilHealth. Pero bakit hindi nyo nilagay? Bakit kahit 5 pesos, kahit 1 piso, hindi nyo binigay? Another thing that the law, Republic Act 11223 says or commands, not rather says, but commands. Ito, kailangan 50% ng kita ng national government mula sa PAGCOR kasama ang POGO ay dapat ibigay sa PhilHealth. At ngayon, hindi nyo sinunod ang batas kasi hindi nyo binigyan ng kahit piso. At pangatlong utos ng Republic Act 11223 ay dapat ilagay ang 40% na kita sa charity fund ng Philippine Charity Sweepstakes Office doon sa PhilHealth. At ngayon dahil hindi nilagay, nilabag ninyo po ang Republic Act 11223. At yan po ay may kaakibat na kulong yan kapag matanggal na kayo, kapag hindi ka na Presidente Bongbong, ikaw Mr. Ralph Ricto, makakasuhan kayo lahat sa ginagawa nyo yan. So nevertheless, I'm only repeating that para maintindihan ninyo kung ano nangyayari sa ating bansa. Ngayon, ano bang pinagkakaabalahan nila? Alam mo, pag ikaw ang tatay sa isang pamilya, nag-iisip ka, kung ikaw lamang ang kumikita, ang asawa mo ay housewife, mag-usap kayo ng asawa mo kung anong unahin ninyo bilhin, ano ang unahin nyo bigyan. Siyempre, sa mga mag-asawa, ang una, primary, edukasyon. In the same manner, sa ating bansa, nag-utos po ang konstitusyon sa ilalim ng Article 14, Section 5, Paragraph 5, that the highest priority in budgeting must be in the education sector. Pag sinabi mo education sector, kasama po dyan yung Department of Education, kasama ang mga teachers sa Department of Education, kasama ang mga pupils at sa mga students sa Department of Education, kasama ang mga janitor, mga gwardiya at mga opisina sa Department of Agriculture, kasama rin po dyan ang mga gasolina na gagamitin sa Department of Education. Kasama rin dyan ang lahat na kailanganin sa Department of Education. At kung maliban dyan, pupunta naman sila sa college, kasama rin dyan sa education sector ang Commission on Higher Education. Ang sa Department of Education ay kinunan niyo ng 12 bilyon na pundo para sana sa computerization ng ating mga bata. So my God, kung hindi nyo mabibigyan ngayon ang mga bata natin, mga pupils natin, mga student natin ng pang-computerization, ano na lang kaya ang Pilipinas 20 years from now? Yung pag-asa ng ating bayan ay hindi natin nabigyan ng tamang edukasyon, ibig sabihin matutumba rin ang ating bansa 20 years from now. Akalain mo, sa huling survey na si Sara Duterte may hawak ng Department of Education, kolelat sa 79 countries na sinurvey, pang 79 din tayo na kolelat sa mga bata na hindi makabasa, makabasa pero hindi makaintindi sa binabasa, hindi makakompute sa mathematics, yung mga reading, writing, arithmetics, yun ang pinaka-primary educational na learning dapat maibibigay sa mga bata. Talo tayo sa 79 countries, pang 1979, pang number 79 tayo. So ngayon, kung ang mga kabataan natin sa ngayon ay pag-asa ng bayan, ano kaya ang pag-asa ang naghihintay sa atin 20 years from now? O 30 years from now? Na hindi pala marunong makaintindi, kinakabasa, kung hindi man, hindi rin makabasa. Yan, hindi nyo binibigyan ng prioridad ang edukasyon. So sa TESDA, kailangan magbigay rin kayo ng malaking pundo dyan para yung iba na nagpipili, ayaw na mag-college, o di kaya walang kakayahan mag-college, ay nagkasya na lang na mag-aral sa short courses sa TESDA at tuturuan sila paano magtahi. At turuan paano maggamit ng makina sa pananahi. Tuturuan ko paano mag-welding.
tuturuan ko paano maging electrician, tuturuan ko paano mag-ayos ng mga computer, tuturuan ko paano mag-ayos ng mga cellphones, tuturuan ko paano mag-assemble ng computers. Lahat-lahat ng mga technical knowledge, education din yan. Ano mangyayari sa atin? Ngayon, pag inipon mo lahat ng budget sa education, umaabot lamang po 900 plus billion pesos. Ngayon, ang Department of Public Works and Highways na ang problema sa Department of Public Works and Highways nang makarating sa Bicameral Conference Committee. By the way, para malaman nyo kung anong ibig sabihin ng Bicameral Conference Committee, yan po yung komitiba na kung saan kung hindi magkatugma ang ginawa ng House of Representatives na batas na budget at yung ginawa na budget naman ng Senado, kung hindi magkatugma, magkikita sila at pag-usapan paano pag-isahin, paano pagtugmain. So ngayon nagkita sila sa Bicameral Conference Committee. Anong ginawa nila? Kahit hindi po hiningi ng Department of Public Works and Highways, ay dinagdagan nila ng 288 billion pesos ang pundo ng DPWH. Para saan? Nalaman ko para sa basketball courts, para sa mga tennis courts, para sa multi-purpose halls, na mga gym din yon, na may kunting opisina, para sa mga water management projects, para sa flood control projects, na kasama na dyan yung pagtatanggal ng mga bara sa mga ilog, na ang ibig sabihin yun ay dapat paluwagin ang ilog para kung may malaking baha, ay madali lamang makatawid ang baha at mapapunta na sa dagat. Kagaya sa Albay, kagaya sa Cagayan Valley, nagbiglang umulan na malakas ang dala, baha na baha, hindi makadaloy ang tubig papunta sa dagat sapagkat marami pong bara ang mga malalaking ilog. At bakit maraming bara? Mayroon namang flood control projects. Ang problema, ladies and gentlemen, nagiging kalakaran na talaga ng mga politiko natin. Mapalokal man, mapanasyonal. Ang ginagawa nila, alam mo, sa politiko natin, mapa-opposition man o mapaka-administrasyon, pare-parehong ugali, mga kawatan. So, ginagawa nila, kaya ginagawa dyan sa Bicol, at sa Cagayan Valley, kunwari may nanalo sa kontrata na pagtatanggal ng mga bara sa ilog, tatabi, kunwari, kukuha yung mga backhoe ng mga buhangin na nagbara, mga graba na bumara. Ilang kuha, ilang hakot, pagtapos ng picturean, maniningil na ng buo. Ganon po nangyari, kaya ang baha sa atin ay perennial as the grass. O, di ba? So, ngayon, at isa pang aking sasabihin dito. Ngayon, dahil dyan sa ano pang ginawa nila? Yung kinuha nila na pundo mula sa iba, mula sa CHED, Commission on Higher Education, kumuha sila ng 30 billion. Kumuha sila sa Department of Education ng 12 billion. So, 42 billion na. Kumuha sila sa scholars ng college, 3 billion, 45 billion na. Suppose, kumuha sila sa MAIP ng 50 billion, so 95 billion na. Ay di MAIP, kundi 4Ps. Dapat ang budget ng 4Ps is 114 billion pesos. So kinuha ang 50 billion, magiging 64 billion na lang ang 4Ps. So 50 plus 45, 95 billion ang pera nila. Tapos kinuha pa ang 74 billion o 75 billion dito sa PhilHealth. So ang 75 billion, 100, bali 170 billion na. So may kinuha pa sa Department of Labor na para sa tupad na 18 billion, so mga 200 plus. At nilipat yan sa 288 billion na pundo para sa Department of Public Works and Highways na mga proyekto ng mga basketball courts, tennis courts, flood control projects. At nilagay din yan sa ayuda.
ayuda sa kapusang pera na akap. Ang nilagay nila dyan, tinanggal na yan ni Amy Marcos. Kaya kudos to Amy Marcos. Pwede iboto niya siya ng pagkasenador. Ngayon, tinanggal ni Amy Marcos ang akap, zero. Kasi hindi naman hiningi, katwiran niya, hindi naman hiningi ng Department of Social Welfare and Development. Pero pinasok, siningit nila ni Ako Bukol Party List na si Saldico at saka si Romualdez o Romualdas o di kaya Tambaklaus o Tambaluslos. Tapos, nung kinuha, kahit na kinuha ni Amy, pagdating sa Bicameral Conference Committee, siningit ulit. At ang siningit, dati sa House of Representatives, ang ninagay nila was 39 billion pesos. Nang sa siningit na nila, ginawa nilang 26 billion pesos na lang. Bali, ang 5 billion ay inalok nila sa kanila ni Chis Escudero at ni Grace Poe para pumayag sila. So, ang 5 billion, pag hinati-hati mo sa mga 24 senators, ibig sabihin, bawat senador ay may tag 200 million na nasa bulsa na pundo na tinatawag mo na akap at napakadali kulimbatin, napakadali ibulsa sapagkat pipikiin nyo lamang ang pangalan ng tumanggap ng pera. Ganon din, ang pumunta naman sa mga congressmen, kung akap ang pinag-usapan natin ay 21 billion pesos. Na darating, pag kinumpit natin, 316 congressman tayo meron ngayon eh. So ngayon kung 21 billion, kung kumpitin natin, 21, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, divided by 316 congressmen. Sa bawat congressman ay meron silang 66.5 million na ipamimigay bilang ayuda. At mind you, kuhan lang yun, picture-picture lang yan. Tapos kukunin, ibubulsa naman nila. Kung mamimigay man sila, gagamitin nila, taniman lang ng utang na loob, yung mga tao, para iboto sila. Sa senador lang ha, huwag ka nang lumayo. Ibang klase naman ito si Cynthia Villar. Ang ginawa niya, may lupa siya, kunwari inanunsyo niya, pamimigay ng pamilya Villar. Itong lupa ito para gagamitin sa LRT. At siyempre, pagdating ng eleksyon, ini-expect namin na magbabayad naman kayo ng utang na loob. Anong klase? Ipinagbibenta lupa sa para kapalit ng boto. Grabe itong mga Villar na to. Dapat pagsampalin mga ito, sa totoo lang eh. Tapos, ang nangyari, ang katotohanan pa pala sa likod yan, hindi pa sila ang may-ari ng lupa. Ang may-ari ng lupa, pamilya Sabio. Kakahiya ka, Cynthia Villar. Tapos ang katotohanan, na-delay pala yung tinatawag na LRT Cavite Extension Project. Bakit na-delay? Diba naalala nyo yung presidente si Noynoy Aquino? 2010, nag-speech siya, kanyang unang inaugural speech niya, unang pagtalumpati niya bilang presidente, sinabi niya na magpapasagasa siya tsaka si Congressman Abaya sa train kung hindi matapos yung train galing Baclaran papunta Cavite, papuntang Tagaytay. Yan ang plano nila. Nangyari ba? Hindi po nangyari, kaya napahiya si Noynoy doon at lagi na lang bus mula sa netizens ang nangyari kay Noynoy at saka kay Abaya. Hinahanap, bakit hindi pa kayo nagpapasagasa sa train? Ganun na nangyari. Kaya dahil sa doon, isa rin po yung dahilan kung bakit nanalo si Digong Duterte noong 2016 election. At marami ang botante na nadismaya kay Noynoy Aquino dahil sa train na yan. Ngayon, ano ba talaga ang totoong dahilan? Bakit na-delay? Si Noynoy Aquino ba? Sagot, hindi po. Sino? Yung mga Villar. Kasi ang mga Villar, hinaharangan nila yung proyekto, lalo na si Manny Villar, at gusto nila mangyari na dadaan ang train sa kanila sa Villar City. Alam mo ba yan, Ling, Villar City? Yan sa Molino. Dadaan daw dyan, tapos ang galing yan pag dumaan dyan, magdudurito sila ng lupa kung saan dadaan ang train. So, imbis na sa Aguinaldo Highway dadaan ng train, dito liliko sa ngayon sa Molino Highway. At kung liliko sa Molino Highway,
dadaan sa mga lupa ng bilyar. At gusto nila mangyari yon para tataas naman ang mga lupa nila sa presyo. May benta nila ng mahal. Kasi kaya nga, di ba, inunahan nila, nagpalabas, kinonvert niya sa Villar City. So ngayon, at dahil tumagal, sa bandang huli, nagkasundo rin, at sa wakas, matatapos na ngayon, pero dadaan ngayon sa Villar City ang train, ang LRT. So kung dadaan sa kanila, tataas naman ang presyo ng lupa nila. Ganun po kabalahura ang ating mga senador at ating mga congressman. Kaya nga sabi ko sa inyo, mapa-oposisyon man, mapa-administrasyon, parehong mga kawatan yung mga senador at congressman natin. Ito naman si Dan Fernandez. Nag-speech, nahuli siya nag-speech sa Laguna kasi tatakbong gobernador. Aba, nangako na magbigay sa mga audience, huwag kayong mag-alala, hindi kayo uuwi ng luhaan. Ako'y magbibigay ng cash. Oh. At kung ang anak niya na si Dondon Hernandez ay tatakbong congressman, papalit sa kanya, at kung manalo, magiging doble ang ibibigay ko sa inyo. Tapos kung ang aking vice-gobernador ay mananalo, magiging 3 doble ang ibibigay ko sa iyong pondo. Bakit naman, ladies and gentlemen? Bakit ganun ang ating mga politiko sa ngayon? Sinusukat nila ang galing sa pamumulitika sa pamamagitan ng pagbibigay ng ayuda. Bakit? Oh, kita mo to sa Manila na lang. Sa Manila, dito sa amin, sa Manila, no? Ito, nayabangan ako dito kay Sam Versosa. Kung mamigay, truck kung mamigay ng ayuda. Tapos sasabihin niya, magaling siya. Dapat piliin siya na magiging mayor. Ang kalaban niya mayor dyan, yung dalawa pinakasikat na kalaban niya, si Hani Lacuna, saka si Isko Moreno. So bakit siya? Kasi magaling doon siya mamigay ng ayuda. Naku naman. Bakit gano'n na tayo ngayon? Ladies and gentlemen, nais kong ibalita sa inyo. Noong Noche Buena ng Pasko, may isang pamilya na nagsagawa ng Noche Buena sa loob ng Malacanang. At yung pamilyang yan, ayon sa mga nakuha kong source, at mga pagkatiwalaang source din, nakuha ko rin ito sa Optics Politics. Nakuha ko rin ganun din sa source, kay sino tong isang vlogger na Maka Duterte, si Maharlika, na sinasabi na si Lisa Tanas, tinatawag niya si Satanas, si Lisa Araneta Marcos, ay sinampal. Pero hindi sinabi kung sino nagsampal. Sino lang ba may kakayahan magsampal sa misis? Mister lang, di ba? So, ibig sabihin, ang lalaki, normal po sa lalaki ay sabi jumbog, sumbag kung sa Ilonggo pa, suntok. Ang mga lalaki pag magalit, suntok. Pero kung sampal, ibig sabihin ang lalaki na nanampal ay bakla. Ang sabi, sinampal daw si Lisa dahil si Lisa ay gusto niya na i-disapprove o i-veto in the entirety. Ang lahat ng budget ay i-veto, gusto niya i-veto ni Bongbong Marcos. Mukhang ayaw ni Bongbong kasi sino bang makasampal? Di si Bongbong nakapagsampal sa asawa niya. So sinampal niya sa iwa niya. Ibig sabihin, gusto ni Bongbong aprubahan. Si Amy Marcos naman, na tinatawag naman nila na mangga, ay ito'y maka-Pilipino. In fairness to Amy Marcos, siya ay maka-Pilipino. Bakit? Gusto niya tanggalin yung ayuda. Gusto niya tanggalin yung mga proyekto ng mga DPWH na nilagay doon. Kahit na hindi na maibalik yung PhilHealth. Ito naman, si Tambaluslos, kahit kung magpinsan sila, nagsabay sila ng Noche Buena. Ang gusto naman ni Tambaluslos ay dapat nakakasanayan. Ang ayuda dapat pirmahan na yan lahat. Kasi sila nagkikwento, diyan nakasalalay ang buhay ng pamilya natin. Matatanggal tayo, matatalo tayo sa eleksyon. Kung tatanggalin mo yan, kita mo yan. Ganon. Ganon ang Pilipinas. Kaya ngayon kayo mga nakikinig sa akin, totoo lang, wala naman akong kakayahan para magdikta sa inyo, para sabihin sa inyo na yung mga ayuda na ipamimigay sa inyo ay hindi nyo tatanggapin.
Wala akong magagawa. Tanggapin nyo. Tanggapin nyo. Ang aking pakiusap lang, maging matapang naman kayo, bumuto sa gusto nyong ibuboto na nakabuto kayo, hindi ayon sa kung sino nagbigay ng ayuda. At inaasahan ko na magkakaroon kayo ng tapang kasi hindi naman nila kayo kayang patayin eh. Hindi naman kayo kayang ipagkwento. Kasi bakit? Yung magkikwento, sasabihin halimbawa ng politika, putangin ng mga taong yan. Oh. Sorry ah. Mga PI mga taong yan. Oh. Binigyan namin ng pera yan tapos hindi kami binoto. Hindi naman gagano ng politiko. Bakit? Pag sinabi niya yan, ang mangyari po sa kanya ay ikukulong siya sa salang vote buying. Di ba? O kayo dapat, di pa Lieutenant Gilberto Rodriguez, PNP, no? Retired na siya, pero sabi ang pakiusap ko sa iyo, ang mga kamag-anak mo at mga kapitbahay mo dyan sa iyong komunidad, please educate them na wala silang dapat katakutan kahit namigay pa ng ayuda. Huwag sila mahiya na hindi iboto yung namigay ng ayuda. Huwag sila matakot na hindi iboto yung mga namigay ng ayuda. Iboto nila ang mga lahat ng bago kahit hindi nyo kilala para sigurado sa pagbabago. So iyan po ang katotohanan. Ngayon ang tanong dito, alin kaya ang pipiliin ni BBM? Ibasura niya ba lahat ng budget o hindi? Kung ibasura niya ang lahat ng budget, ibig sabihin may konsensya pa siya. Diyan ko siya pupuriin kung ibasura niya. Sa ngayon, nagdadalawang isip ako kung tawagin ko siyang traidor sa inang bayan o hindi. Sapagkat po, ay nag-isip pa rin ako na gusto nila yung ayuda. Kung ako tanongin mo, pinaka-the best na option dyan, susundin mo si Lisa Marcos. Ang advice niya na huwag mo pirmahan, ay yan ang sundin mo. Pero ang problema lang nito kay Lisa, iba yung motibo. Ang motibo niya, kung bakit ayaw niya mapirmahan yun, sapagkat ang kanyang pet project ay hindi napunduhan. Kaya galit na galit siya doon. Kinuha yung pondo, nilagay sa AKAP. Nilagay sa ibang ayuda. Nilagay sa flood control projects. Nilagay sa MAIP. Ladies and gentlemen, alam niyo ba kung bakit ganon kailangan isiruhin ang iba bago mabigyan ng pondo yung ayuda? Kasi bawal po sa konstitusyon na magdagdag ng amount ng halaga. Kung ano lang ang halaga na tinalaga ni Bongbong Marcos, which is 325 billion pesos. Yun lamang ang budget niya. So, lalaro na lang sila dyan. So, kung gusto na nila ilalagay ang ayuda na wala sa hiningi, tanggalin nila ang iba. Kaya tinanggal nila yung PhilHealth. Tinanggal nila yung 30 billion sa CHED. Tinanggal nila 50 billion sa 4Ps. Tika mo na magtanong ko sa inyo, of all the budget items, bakit yan ang tinanggalan nila? Di ba pareho din naman ang PhilHealth, pareho din sa ayuda? Ang PhilHealth nagbibigay, specific nga lang sa ospital. Ang ayuda, kasama din yan pang ospital. Ang AIX, Assistance to Individuals in Crisis Situations, kasama rin ang mga pang-ospital. Ang MAIP lalo, puro ospital. Kasi ano ibig sabihin ng MAIP? Medical Assistance to Indigent Persons. At hawak ito ng DOH. So ngayon, ang tinanggalan ng pondo, yung PhilHealth na pang-ospital din. Number 2, tinanggalan ng pondo ay tupad. Wala ng 18 billion na pondo ng tupad para sa mga tao na pansamantalang nawala ng trabaho. So ngayon, bakit ayaw nila ng PhilHealth? Ayaw nila ng tupad. Ang 4Ps pa, tinanggalan nila 50 billion. Bakit ayaw na sa 4Ps? Ito ang dahilan, ladies and gentlemen. Ang 4Ps kasi nakalagay sa batas na ang pagbibigay ng pondo ay sa pamamagitan ng ATM. Nakautos sa accredited banks. O di kaya kasama dyan GCash, kasama dyan ng Palawan Express, kasama dyan yung Maya. Ina-arrange na ng DSWD yan. So, kumbaga, hindi sila pwede makanakaw ng husto sa 4Ps. Kaya,
wala silang, ayaw na nilang 4-piece. Sa 4-piece kaya, medyo maganda ang record. Bakit? Marami pong pamilya na nagkaroon ng abogado, doktor, engineer, teachers, mga pulis, galing sa pamilyang 4-piece. Ngayon, ayaw din nila yung tupad sapagkat ang Department of Labor, kung magpapatupad ng tupad, pag magbigay ng pera, sweldo ng tao, tinatrabaho mismo ng tao. So, delikado yan. Hindi sila pwede dyan, papasok. Ayaw rin nilang PhilHealth kasi ang pera mapupunta sa PhilHealth at ang PhilHealth ang magpoproseso ng claims at ang bayad ng PhilHealth po, gaya sa nanay ko, nung namatay nanay ko, bago mamatay, binigyan kami ng PhilHealth ng 35,000 pesos. Direkta naman, hindi pumunta sa akin ang pera. Pumunta direkta sa ospital. Kaya ayaw na congressman yan na napupunta direkta sa ospital. So yan po ang dahilan. So wala na pang ibang talahan talaga dito kung bakit ginagawa nila yan. Hinahabol talaga nila para manalo ang lahat ng bata nila sa eleksyon. Kaya, ladies and gentlemen, huwag nyo na iboto lahat ng mga senador ng pinupos ng ni BBM at mga senador na pinupos ni Duterte. Pare-pareho lang kurakot mga yung dalawang pamilyang yan. Kaya nanawagan ako sa lahat ng mga naniniwala sa kakamping na mga kaluluwa ng kakamping. Panahon na po na i-assert natin kung ano ang good government. Iboto natin ang lahat ng bago. Sa lahat, wala pa akong naisip kung sino sa mga senador. Pero definitely wala po sa mga kinakampihan ni BBM at saka kinakampihan ni DDS. Basta sa ngayon, ang iniisip ko pa lang si Franz Castro, kasi opisyal na sinusuporta ng Bunyog pagkakaisa, si Bam Aquino, opisyal din na sinusuporta ng Bunyog pagkakaisa, si Kiko Pangilinan, ganun din, si Luke Espirito, si Arlene Brosas, iyon pa lang ang aming sinasabi. Tapos huwag niyo pong kalimutan ang aking kasama sa Bunyog na tumatakbo na siyang kandidato, dalawa sana kami, si DVD Angelo. Pero kung ako ay papayagan ng Supreme Court na magiging official candidate, magkakampanya po ako todo kahit medyo huli na. Ganun po kasimple ang gagawin. And I will never allow myself to just sit. I will campaign hard para sa aking mithiin na dapat andoon ako sa Senado para maitanim ko ang adhikain na dapat adhikain ng bayan. Gaya ng, number 1, gusto ko na magkaroon, number 1, ko unahin, magpapanukala na ang mga piskal ngayon na hindi na piskal magdidesisyon, kundi magbubuo na ka bawat probinsya, bawat syudad, magbubuo ng tinatawag na grand juries. So may grand jury sa kada probinsya, kada syudad, na kung saan sila lamang ang magdesisyon kung sino ang sasampahan ng kaso sa ating criminal courts. Hindi na yung piskal na nagbebenta ng probable cause o prima facie evidence. Huwag na yun. Ang gagawin na lamang ng piskal, taga-presenta na lang sila ng ebidensya doon sa korte. Pero ang magdesisyon kung sino magsasampa ng kaso, kung sino ang kasampahan ng kaso, dapat ay mga tao. Kasi after all, power begins from the people. So we cannot deny that power from the people. So, ang kasunod ko na hingin, lahat ng mga decision sa ombudsman, dapat mga tao na rin ang magdidesisyon kung sino ang mga guilty sa mga politiko natin na kinakasuhan, sa mga kawanin ng pamahalaan natin na kurakot. Dapat in 2 months time may desisyon na guilty kung guilty, acquitted kung acquitted. Kasi kung inaasa natin sa ombudsman, tutulog-tulugan lang yan. Pati piskal din, tutulog-tulugan. Tapos kung iasa natin sa korte, tulog-tulugan din. Kaya pipilitin ko rin, pangatlong proposal na gagawin ko ay magpo-propose ako na bawat paglilitis o trial sa mga korte, dapat mga tao na mismo as a jury ang magdidesisyon. So, sundin natin ang formula ng United States of America kasi perfect na yun sa kanila. Successful na yun sa kanila. Kaya huwag na natin baguhin, sundin natin ang formula nila na kung saan sa kada hearing, 12 Pilipino na mapili by raffle ang magdidinig sa mga
ebidensya na ipresenta at sa mga testimonya na ibibigay para sila mismo sabi kung guilty o hindi ang mga kinakasuhan. Sawa na po ako, abogado po ako ay marami na po akong mga experience na mga judge na mga corrupt. Sinasabi ko yan sa inyo. At ang aking pamamaraan lamang ay kapag nagsampa na po ako ng motion for inhibition, ayun na, nababasa ko kasing desisyon ng abogado ng judge, nabasa kong resolution, alam ko kung tama ang resolution niya na nagigitna lang sa gray area, ano ba talaga tanong, left and right bang sagot? Pero kung malayo, magiging left at yet left pa rin ang sagot, iyan ay tanda na binayaran ng judge o nagpapabayad ang judge. O di kaya tinakot ang judge. Example, may oras pa tayo. Kagaya na nangyari kay Bantag. Ginranada ni Bantag ang 10 nakakulong sa Parañaque City Jail. Pinapasok niya, inutusan niya si Zulvieta na namatay na at ang isang tauhan niya na dalhin doon yung 10 Chinese na may kasong droga. At nang dumating sa kanyang opisina, ginranada niya, patay yung 10. Nagtago si Bantag. Nung nagtago siya, alam niyo kung saan siya nagtago? Doon lang siya nagtatago noon sa Parañaque City Jail mismo. Kasi bata niya yung hepe. Kaya hindi siya tinuro. At ginawa niya ng paraan na yung judge ay babaan mula sa murder, binabaan sa homicide ang kaso. At nang binaba na, nagiging nakapagpiyansa na siya. At nung nakapagpiyansa na siya, tumakbo ngayon ang paglilitis. At ang depensa niya na pinaniwalaan naman ni Judge Barquias ay sabi ni Bantag nang pinatawag niya yung mga inmates diyan sa Parañaque City Jail, nang dumating sila ay pumasok daw siya sa comfort room. Sa comfort room, nagtututbrush daw siya. At habang nagtututbrush na siya, binaril siya doon sa loob. Maniwala pa kayo dyan? Hindi po kapani-paniwala yan. Sa rule of life, na dapat ay basihan ng korte ang judicial notice ng kung anong ugali ng tao, dapat basihan. Anong ibig sabihin? Na kagaya kay Haring Solomon, binasihan ni Haring Solomon, wala siyang dokumento kung sino ang tunay na nanay sa 2 babae na nagsasabi, pareho na sila yung ina ng bata. Nung sinabi ni Haring Solomon na hatiin sa gitna ang katawan ng bata at hatiin, ibibigay bawat hati sa kanila, sumabad yung totoong nanay. Sabi niya, Haring Solomon, huwag niyo na patayin, ibigay niyo lang sa kanya. So because of that, kahit na walang dokumento, because of the rule of life, because of the judicial notice that no woman would ever allow her son or her child or her daughter to be killed. So that Haring Solomon concluded, ito yung totoong nanay. Dapat ganun din ang gagawin. Imposible mangyari yung sinasabi ni Bantag. So, hindi dapat paniwalaan. Ibig sabihin, talagang sinadya niya pinatay. Pero ang problema kay Judge Barquias, tinanggap niya ang ebidensya at sinabi niya self-defense. Anong klase of defense? Kasi sinabi ni Bantag, nung pinaputokan na daw siya sa loob ng CR, lumabas din siya, kinuha niyang 45 niya, binaril niya rin daw yung isa na may hawak na granada kaya nagkaputok. Kung saan man ka Bantag ngayon, sumuko ka na. Sumuko ka na, Bantag. Kung hindi ka susuko, mas malupit dyan ang sasapitin mo sa kamay ng Diyos. Ay. Sabi ni Charlie Whiskey, District Attorney nag-file. Ang District Attorney po nag-file yan kapag aprobado ng grand jury. Ganun po yun. Ang District Attorney po, yan ang fiscal dito sa Pilipinas. Ang District Attorney po magpipresenta ng ebidensya ng Estado laban sa akusado. Pero grand jury ang magdidesisyon kung kakasuhan o hindi. Halimbawa, may nahuli ang pulis sa Amerika, dadalhin nila sa grand jury. Kasama ang District Attorney kasi sa Amerika, ang sistema sa Amerika, ang pulis at saka District Attorney ay nagtatrabaho sabay-sabay. Nagtatanong sila sa District Attorney, ano pang kulang namin? Baka ma-water down ang ating kaso. Kaya sinunod din yan ng Department of Justice natin sa ngayon
na sa bisa ng Department Order number 15, iniutusan ng lahat ng piskal na makipagtulungan sa pulis kung may kaso para sigurado na kung may talaga may ebidensya, masiguro na ma-convict ang akusado. So, ganun pong sistema dyan. So, anyway, hanggang dyan lang muna siguro ang ating Happy New Year sa inyong lahat at Charlie Whiskey. So, ang visa lang talaga sa last na lang sasabihin ko, ang kagandahan sa grand jury ay pag may nahuli ang pulis, bibitbitin sa grand jury, kasama diyan ng district attorney magpresenta ng akusado, papalabasin ng grand jury ang piskal o ang district attorney at saka yung pulis. Sige, lumabas mo na kayo. I-interview nila ngayon ng akusado. Doon, kung tinaniman ng akusado, makakaroon siya ng matapang ng katapangan na magsabi ko ano ba talaga totoo kung tinaniman siya o hindi. Dito sa Pilipinas, hindi mangyari yan. Kasi nagtatanong ang piskal, kasi ang piskal mag-usisa kung talagang kasuhan o hindi. Magtatanong ang piskal sa akusado na nahuli ng pulis, pero katabi ang pulis. So paano makapagsalita ang tao? Marami na po ako naging client na hindi sila makapagsalita ng maayos kasi kinukurot sila sa likod ng pulis na nagbibitbit sa kanila sa harap ng piskal. So, yun lamang po masabi ko. At sana, ipagdasal natin na ang pipiliin ni BBM ay ibasura niya na ang budget. Bukas po siya magpipirma. At kung ibasura niya po, ay hinihiling ko na ang kasunod na mangyari po yan ay sigurado ibabalik sa Kongreso, sa House of Representatives at saka sa Senado ang budget. Pag-usapan nila ulit at kung gusto nila, i-override nila. O di kaya, pag-usapan na, ayusin nila ulit. At saka i-resubmit nila. Wala namang batas na nagbabawal sa konstitusyon na pwede gawin yan. So kung walang batas na nagbabawal na pwede gawin na nila. Okay? Ganun lamang po ang aking masasabi. At sa ngayon, ulitin ko lang, Merry Christmas still and Happy New Year sa ating lahat. At ano pa bang aking gusto sabihin? Nais ko lang sabihin dito, hindi, mahaba ng oras, no? Okay, dyan na lang. So, Charlie Whiskey, si Attorney General, yung kada state sa Congress sa Amerika, mayroong Solicitor General sa Pilipinas, pero tawag sa kanila, Attorney General. Hepe ng lahat ng mga piskal. Tapos, sa PEC 0925, I'm surprised, Bantak did not run for the Senate. Alam mo, napilitan lamang kung magdeklara na tatakbo pagka-senador kasi nung nagsalita si Bantag, tatakbo siya pagka-senador. Tapos Ruth Stair, hello po. Tapos si Alolalya, Happy New Year po. Doc Toto, Mary Johnson, sobrang nakakalungkot talaga ang pagiging kurakot ng mga politiko at karamihan sa gobyerno. Charlie Whiskey, parang piskal din, tama ka, parang piskal din, na parang din yung parang elected yata. Sa ibang state, elected ang district attorney. Pero sa iba ata, hindi ko alam. Wala akong alam. So anyway, pag-aralan ko yan kung kukuha na ako ng bar exam sa Amerika. Baka dyan ako mag-abogado. Total, sinisipa ko na sa Supreme Court dito. Di dyan na ako maghanap buhay sa Amerika. So self-defense for Bantag is like Leon Guerrero's cut bullet. Tapos, James Cabigas, sana yan ang dapat gawin sa mga politiko. Maraming salamat, Engineer Dr. Toto. Kasing for Senator para sa katotohanan. Charlie Whiskey, District Attorney, nag-file ng kaso sa Amerika. Okay. At tapos, Janet Te, share katoto, what a pity. I agree with the jury system too. Manalo Bello isa rin yung katrupa, yung may grupo katulad Igil malakas ngayon ang Eagles idol. Ganun ba? Eagles pala no, mga nila ni Kwan, nila ni Digong, alam ko inimbitahan ako doon yan, hindi ako sumali. So share katoto, what a pity, I agree with the jury. Romel Bengson, yes to jury system para sa tunay na pagbabago. PEC 0925, ang daan na matuwid, natalo sa 500. So, sa matuwid na daan, natalo ng 500. Elmer Berona. Sige, meron pala akong joke sa inyo. Ang angkop dito sa Edwin, no? Muhammad Salingay, Emmanuel Orozco,
Tapos sabi niya, bakit kayo sir, hindi kurakot? Opo, may siguro ko sa iyo, hindi ako kurakot. Bakit? Napatunayan ko na po na milyon-milyon ng pera ng aking client, hindi ko ginalaw. Na sinauli ko sa client ko ang mga pera na milyon-milyon. Okay? Charlie Whiskey, vote for who you want. Okay? Ana Victoria Carlos, Jan Perez, Soothing and Meditation, Juan Pualas. Tapos Jagger Yarte, mayroon akong post na resibo sa Dole na tupad na nagpapatibay na talagang ayuda sa 10 araw bilang bayad. O yun, mas maganda yun. Kaya bubuksan ko siguro yung Jigger Yarte. Ano ba Facebook, ano mo? Titingnan ko. Pick 0925. Tapos Charlie Whiskey, wag malala, merong safeguards ang pera sa bayan. Pick 0925. Okay. Ang problema niyan, Charlie Whiskey, ang gagawin ng mga may ayuda sistema, dadami ang resibo na Merry Crispiatos. For all you know, hindi nyo ba alam yung Merry Crispiatos na klase na resibo? Ay nanggaling din yan sa kanilang sistema. Ganon din ginagawa sa kay Bugbong Marcos na confidential fund. Ganon din po gagawin lang dito sa Ayuda Fund. Oh. Ang totoo, Ayuda is backed up by law passed by the people. Ay kahit na back up by, ang problema dito kasi sila nag-implement. Bawal po sa Supreme Court na sinabi ang tinatawag na pork barrel. So, ang isang bagay, magiging pork barrel kung nakikialam sa implementation ang mga congressman. Kagaya nito, umiikot sa mall si Romualdez. Siya pa mismo namimigay ng ayuda, ng akap. Eh di, pork barrel, bawal sa batas. Tapos, ang sinabi na asar ako sa sagot ni Rex Gatchalian, sabi niya, anybody can endorse, kaya hindi daw pork barrel. Utot mo, napakabubo mo talaga. Pag sinabi mo, ginagawa mo lang, binibigay mo yung justify. Pag sinabi mo, anybody can endorse, anong gagawin mo? Anybody, ang mga politiko, mga congressman, included as anybody. Siyempre, pag magsabay ang other person sa politiko, unahin yung politiko. And I doubt kung tatanggapin yung endorsement ng inong iba. Ay, talagang Rex, palibasa ang kapatid mo si Win Gatchalian, pinirmahan ang ayuda. I doubt ka kung totoong Pilipino kayo. January 7, 8, pag si BP Sara na impeach, Matic Vice President Jesus. Hindi po si Jesus Cordero maging Vice President January. Ang maging Vice President po si Romualdez, si Tambaclaus. Kasi iyan ang pinsang buo ni BBM. Tapos sabi ng Lieutenant Gilberto Rodriguez, PNP retired. Kasuhan si Dan Fernandez. Yun, isa pa yan. Renaldo B. Santos, land grab ang mga lupa ng Villar City na sa akin documents. Bigyan mo ko Renaldo Santos ng dokumento. Pag-usapan natin yan, i-vlog natin yan. May mga dokumento ka pala eh. Charlie Whiskey, anong Villar City? Ang Villar City po, Charlie, isang lugar yan. Doon, halimbawa, kung nandito ka na sa Pilipinas, pag makauwi ka, try to pass by MCX. MCX na toll gate from South Superhighway. Kanan ka sa MCX. Pag dimirikta ka, una ka makita na rotunda. Yung rotunda makita mo, iyan na ngayon ang Villar City. Kasi lahat ng lupa mo dyan sa Cavite, binili po ni Manny Villar noong pinatayo niya yung C5 at Taga. So, pinatayo yung C5, pero doon mga lupa sa kanya lahat yun. Kaya tawag sa kanya C5 at Taga. Kaya hindi siya nanalo pagka-presidente, ganun ang issue sa kanya. So, Antonio Boitsosiso, mabuhay. Sean John Davin, heresy lang yan. Wala siyang personal knowledge sa pinagsasabihin nila. Alam mo, Sean John, huwag kang hindi ka naman alam kung anong korte. Hindi mo ba alam anong heresy? Hindi po lahat ng heresy ay hindi totoo. Ngayon, Sean John, bigyan lamang pagkita ng paliwanag. Halimbawa, may isang anak, kiniklaim niya yung tatay niya si Jose. Pero wala siyang birth certificate. So, heresy yan. Pero totoong tatay niya. Di ba, Sanjo? So, ibig sabihin, hindi lahat ng heresy ay hindi totoo. Tapos minsan, may isang bata, nagkiklaim siya, tatay, anak po ako ni Carlos. Anong pruweba mo? Ito mo, birth certificate. Pero hindi pala siya totoong anak, nirecognize lang. Yung ibang anak naman, adopted lang pala.
Okay? So hindi lahat po na may dokumento ay totoo. At least naintindihan nyo na ha. Okay, Jigger Yarte, trillion-trillion na utang na papunta sa... Alam mo, i-discuss ko later on, grabe po ang budget deficit. Nagkulang ang koleksyon ng Pilipinas para punuan ang budget ng nakaraan ngayong taon na 2024. Sir, in short, bicameral committee is supposed to fix the budget pero sila pala ang kakatay. O tama ka, ganun nga. Let Padilla, tangna, grabe na ginagawa ng mga politiko. Ano ba ang nangyayari sa mga magnanakaw? God bless the Philippines. Okay, Kenji Merciales, wala na talaga. So, Juan Gabriel, Anselmo Boroni, Jigger Yarte, JB Adaven, salamat po. Tapos Kidawin King, si Sergio Perez, Jules Pitalino, kamag-anak at ni Dennis Pitalino, na kumpare ko, saka si Toto Pitalino. Tapos si Manolo, taga Romblon ka ba, Jules? Jules Pitalino, maayong hapon, Toto, Happy New Year sa aton nga mga tanan. O madamong salamat sa mga taga Romblumanon. Melchor Carlos, o si Maui Iranes, maayong hapon. Kidawin King, Happy New Year, Atty. Toto. Saka kay Judge Solis pala, Judge Cesar Solis, ara kada sa Romblon. Oh, yan judge siya nung araw. Pero naging abogado na ngayon. Philip Isagalla, I always like your analysis, Doc. Attorney and engineer, hope and powers that be will be that they will be listened to. Okay, Zon Radar, Gele Robles, Richard de la Cruz, Mark Salas, sentido common lang yan, attorney, kapag ipinundo sa PhilHealth, yan, wala na silang magnanakaw. Tama. Romel Bingson, Kumalek, the most nuisance in the election process. Hidi Oyayo, Zonal Radar, kung tutupain sana pagkagagira, Richard de la Cruz. Kaya ang mga tinanggal ni Sek Jutno at pinalit ni Kong Recto ay para manipulahin. Tama. Romel Bingson, Zon Radar, Philip Isagalla, Happy Old Days, Papa Doms, Domingo Ligario, Dr. Engineer Toto Bunyog Kausing, good afternoon and advance Happy New Year. Advance Happy New Year sa lahat. Ado Olaco TV, Nick Reyes, Bernardo Mindula Idnalaging, good afternoon. Tapos Vince Pinida, Maya Pagat Panapon. Tapos si Antonio Almonte, tila totoong legal na ang korupsyon pabansa ginagawang legal kasi ayuda na eh. So, sana yung magrabim sa mga kabsat ko, sa mga taga Bicol, maray napon, sa mga waray-waray, maupay kakulop, sa mga Cebuano, Cebu, sa Negros Oriental, sa Siquijor, sa Northern Mindanao, kasama ng Misamis Occidental, Misamis Oriental, maayong hapon kaninyong tanan. No? Labi na diha sa Lanao del Norte, no? Mga Cebuano speaking. Tapos sa Davao, mga Cebuano speaking, sa Surigao, mga Maradyaw nga hapon sa inyo hurot. Sa mga sa Cotabato area, 2 tao diyan Cebuano speaking. Hindi 3, Cebuano speaking, Ilonggo speaking, at saka mga Maguindanao speaking. So sa mga Maguindanao ay may mapya mahapon sa inyo, no? Sa mga Ilonggo may mayong hapon. Sa mga Cebuano maayong hapon pod. Sa barn mahapon sa inyong lahat. Sa mga Maranao ganon din, no? Sa mga Tausog marayaw mahapon. Sa Maguindanao, mapya maon malolim. Sa mga Maranao, mapya kantua alungan. Anyway, mga Itawis, no? Manapya nga Iram. Tapos sa mga taga Netherlands, Golden Morgan kasi umaga dyan.
sa mga sa Pransya, sa France, sa Bonjour kasi umaga diyan. Italy, Buongiorno kasi umaga. Sa mga kankani, gawis ay labi. Ay, hindi, ay masdem. Tapos sa Ibaloy, mapting masdem, masim. Tapos sa mga Ibanag, mapya nga pugak. Mga Kapampangan, ang paborito ko, mayap agat panapon. Mga Pangasinense, maabig yung arim. Sa mga Ilocano, naimbag nga malim. So, lahat-lahat, mga buhay po tayo mga Pilipino at magdasal po tayo na i-disapprove ni i-veto lahat ni BBM ang budget. Salamat po, Lord.